Sa simula ng latest chapter ay umiinom si Ippo ng tubig. Napakainit ng panahon ngayon. At idagdag mo pa ang init ng laban ay madidehydrate ka talaga. Nagbalik na ang dating Sendo sa laban at malapit na magsimula ang round 4 ng WBA title match sa pagitan ng Tigre at hari ng mga featherweight. Hajime no Sendo, Chapter 1509, The Lurking Tiger. Grabe ang inom ni Ippo ng tubig habang pinagmamasdan siya ni Mari at Miyata. At sa wakas ay nakabawi na rin si Ippo. Tinanong sila ni Ippo kung ano daw pala yung sinasabi nila kanina, ngunit nabigla pa rin silang dalawa. Napunta ang sumunod na panel sa corner ng champion. Nakayanan nilang makaabot hanggang mag-break wika nila Ricardo. Pakiramdam ko ay nautakan nila tayo doon. Kapag nakikita ko ang suntok ng Tigre, ay kinikilabutan ako kahit alam kong hindi ito tatama. Wika ni Bill kay Ricardo. So anong balak natin ngayon? Pwede tayong lumaban gamit ang safety measures at daanin sa diskarte. Medyo delikado yon pero pwede agad matapos ang laban. Magiging malaking problema kung mas tatagal palalo ang laban. Tugon ni Ricardo. Sige, ikaw na ang bahala kung paano mo siya didiskartehan. Nabanggit din ni Bill sa break, ang paboritong kastilyo ni Ricardo ay may kwento. Sa mga records ay mayroon palang tigre na nahuli doon. Ayon sa mga records, mayroon palang lalaki na nagngangalang Kiyomasa na nakahuli ng tigre at iniregalo ito sa Lord ng Kastilyo. Pero sabi nila, kinain daw ng Lord ang tigre. Ang pagkain ay sumisimbolo sa kapangyarihan at pagkuha ng lakas nito. Hindi native ang mga tigre sa Japan kaya pwedeng haka-haka lamang ang kwentong ito. Pero kung kakainin mo kaya si Sendo, makukuha mo kaya ang kapangyarihan nito? Interesante, wika ni Ricardo. Napaisip si Ricardo habang nasa break. Nawala na ang manhid sa aking kanang braso pero kung makakatanggap ka ulit ng ganoong kalakas na suntok na may karagdagang lakas, ay baka hindi lang pangmamanhid, na posibilidad na mabali o mawasak ito. Imposibleng iwasan ang kanyang suntok sa lahat ng pagkakataon. Hindi ito pwedeng i-block ng direkta. Ang pinakamainam ay pag-deflect ng suntok, pero napakahirap. Napagtanto ni Ricardo na pahirap ng pahirap ang kanyang sitwasyon sa laban. Mukhang hindi siya pwedeng mahuli ng buhay, wika ni Ricardo. Ang panel ay nagpapakita ng matinding tensyon sa laban at ang malaking pagkakaiba ng tigre sa kwento sa Kastilyo at ni Sendo. Sa ibabang panel ay napansin ni Hoshi na malaki pa rin ang pinsalang natamo ni Sendo at tapang na lang ang pinapakita niya para itago ito. Tinignan ni Hoshi si Coach Yanaoka na nag-alala. Makinig ka sa sasabihin ko, Sendo, wika ni Coach. Mukhang ito pa lang ang unang beses na makakarinig tayo ng advice mula kay Coach Yanaoka. Kapag iisipin mong matatalo ka, matatalo ka. Pero kung iisipin mong mananalo ka, mananalo ka. Nabigla at nagtataka sila Sendo at Hoshi sa advice ni Coach Yanaoka. Tinanong ni Coach si Sendo kung nasaan sila at sinabing nasa Osaka, kung saan malapit ang kastilyo. Magaling, noong panahon na ang tatlong estado ay naglalaban. Ang isa sa tatlong magigiting na bayani. Dito ang teritoryo ni Lord Toyotomi Hideyoshi. Ang unang taong nang unify sa Japan, tandaan mo ang sinabi niya, kapag iisipin mong matatalo ka, matatalo ka. Pero kung iisipin mong mananalo ka, mananalo ka. Mananalo ako, sigaw ni Sendo habang tumatayo sa corner. Totoong bumagsak ako ng ilang beses sa laban at ni isang suntok ko ay hindi pa tumatama. Pero ano naman ngayon ako ay mukhang wala ng bahid ng pagdududa sa sarili si Sendo at muli nang nabawi ng buo ang kanyang kumpiyansa. Ako ay hindi pa naman natatalo. Buhay na ulit ang fighting spirit ni Sendo sa kabila ng mga pinsalang natamo niya sa laban. Nanonood sina Lola at teacher sa isang tablet mula sa ospital. Napansin ni Lola ang imahe ni Sendo na nakangiti at nabigla ito. Naalala niya ang batang Sendo na nagbalik, ang Sendo na masayahin at puno ng pag-asa. Ibibigay ko na lahat dito at ipapakita sa lahat. Pagmasdan niyo ang aking gagawin, ano kaya ang balak ni Sendo? Naka-recover na ba siya at handa na ulit umatake?
Sa ibabang panel naman ay papunta na rin sa gitna si Ricardo. Ano kaya ang planong gagawin niya? Yung maingat na strategy? O di kaya tatapusin na niya ng maaga ang laban? Commercial muna, maikling shoutout para sa ating mga viewers. Patuloy lang mag-comment at may tsansa may sama sa sunod na video. Please like, share, and subscribe para updated lagi. Pumagitna na ulit ang dalawang boksingero sa ring. Yawan ang mga manunood sa arena. Pinapaikot-ikot ulit ni Sendo ang kanyang braso habang gumit na sa ring, parang yung ginagawa niya sa unang round. Pagpapakita na relax na ulit at compose na sa laban. Si Ricardo naman ay kalmado pa rin kahit nararamdaman na niya ang pressure sa mga suntok ni Sendo. Dito na ba magkakaroon ng bitak sa baluti ng champion? Simulan na ng round 4, sigaw ng lead commentator. Nabawi na ni Sendo ang kanyang kumpiyansa. Pinapaikot-ikot ang braso habang papalapit sa champion. Nasa harapan na siya ng champion pero pinapaikot-ikot pa rin niya ang kanyang braso. Nasa punching range na siya, wika ng isang manunood. Nababaliw na ba si Sendo? Lumapit ng walang depensa, sabi pa ng isa. Seryoso ba talaga siya? Habang nagmamasid si Ricardo sa ginagawa ni Sendo ay bigla itong may ginawa. Itinigil niya bigla ang ikot ng braso at nagulat ang lahat sa sumunod na nangyari. Naka-open stance ito sa harap ni Ricardo. Walang depensa at nakangiti sa gitna ng ring. Anong plano kaya itong gagawin ni Sendo? Sapat na ba ang kaunting oras bago mag-round 4 upang maka-recover? O di kaya iniimbitahan niya si Ricardo upang makipagpalitan ng suntok? Si Ricardo naman ay maingat na nagmamasid, kalmado lamang kahit nasa harap na niya si Sendo. At hindi nagmamadali. Gaya nung nakaraang round ay maingat pa rin ito at nire-respeto ang punching power ni Sendo. Nagtatapos ang chapter sa Malayujiru Hanma pose ni Sendo habang sobrang lapit sa harap ni Ricardo. Bumalik na nga ng tuluyan ang kumpiyansa ni Sendo at malamang baka sumobra pa yata. Ito rin ang estilo niya na pinangtapos kay Jose Nargo noon. Open stance, walang depensa, at dahan-dahang lumalapit sa champion. Walang pagbabago sa mukha ni Ricardo. Nag-iisip ng pinakamagandang taktika upang tapusin si Sendo. Pero malaking balakid at problema ang punching power ng Tigre kaya hindi siya nagmamadali. Holiday break next week. Kaya asahan muna na walang susunod na bagong chapter sa November 25. Kung nagustuhan niyo po ang ganitong content, please like, share, and subscribe. Take care po, and God bless.